Nakakalungkot kasi, una, dito natin nakakita na hindi pa tayo politically mature, ano. Hindi pa natin naintindihan kung ano yung takbo ng politics. Pangalawa, nakakalungkot din dahil kilala ko ang ilan sa mga ito. Kasi yung language is very familiar. So, ibig sabihin, mga kasamahan ko sila dati na ngayon ako yung tina-target. Pangatlo, medyo affected ang family, lalo na yung mga bata. Ang anak ko na maliliit, pero yung mga bata kasi ngayon very smart na. Isip, minsan nagtatanong sila, Ama, kaya ka nila patayin? Kasi nababasa nila eh. Wala na natatago sa social media, sa Facebook. Nababasa nila. So, kailangan explain mo. It's lots of explanation. Na yung mga bata, hindi pa masyado nakakaintindi na nagkaroon sila, na-stress sila. Na-stress ang mga bata. Imagine mo na, ikaw, sarili ko lang, wala naman akong ginawang masama. Na nagiging partisan lang ako in this particular party. Tapos yung mga ginagawa naming batas sa parliament, yun ang nagiging rason kung bakit marami. Actually, hindi naman marami, ilan lang yan. Pero alam mo, ang trolls kasi, farm yan. Troll farm na eh. So, kahit isang tao yan, no? Bibili ka ng maraming cellphone, bibili ka ng maraming SIM, kayang-kaya mong pagsasabayin yung post mo, hundreds, ganun. Kasi, diyan sila, expert sila diyan eh. Pero actually, isang tao lang yan. Makita mo naman dun sa mga post. Yun, very stressful sa family, lalo sa mga bata. At saka meron ding mga threat, yung mga relatives mo na medyo, na-alarm na sila. Sabi nila, baka it's a character assassination actually. So sabi nila, baka hindi lang character yung assassinate sa'yo, baka personal mo na. Sabi ko naman, kung talagang kadar natin, kung kapalaran natin na mamamatay tayo dahil dito sa wala na tayong magawa doon. Tanggapin na lang natin yung fate natin. Pero ito, ang nawagan ko, sabi ko nga, dapat lang tayo ba, yung hindi masyadong yung banat natin sa bawat isa. Unang-una, magkakasama naman tayo. Pareho lang tayo ng purpose, pareho tayo ng objectives. Magkakaiba lang tayo ng, kumbaga sa sasakyan. Magkakaiba tayo ng sasakyan. Pero ang destination natin, pareho lang. Pare-pareho lang kami. Sinasabi namin na gusto namin na yung mga remaining na hindi pa na-implement sa Comprehensive Agreement o di Bangsamoro, ay gusto nating ma-implement yan, makumpleto yan. Ganun din naman sila eh. Pero dahil wala na kaming space, kumbaga doon sa sasakyan na yon para patungo doon sa destination na yon, kailangan na namin gumawa ng panibagong sasakyan. And then pag magdating tayo doon sa destination, mag-converge ulit tayo eh. Ganyan naman talaga ang parliament. Dito lang tayo magkakalaban during election. Kung manalo ang UBJP, meron silang mapanalong mga ilang MPs. Meron may panalo ang BFP, meron may panalo ang ABOT, meron may panalo ang Maharlika. Ganun din ng BAPA, ganun ng BPP. Magkukumerge yan. Tapos magkakaroon ng coalition government. Kasi hindi naman kayang i-dominate ng isang partido lang na sila yung makakakuha ng pinakamaraming boto. Kasi maraming mga sektor, maraming mga political party na yan. So magkukulize tayo, coalition government ang tawag natin doon. Kung saan mag-agree, okay, kayo ang maraming nominee na pumasok, maraming MP na pumasok, pwedeng kayo ang chief minister. Pero kailangan itong mga maliliit na mga political party na pumasok, bigyan din natin ng position. So ganun yung ganun yung mangyayari niyan. Ngayon, kung ganitong ginagawa sa atin, na baka pagdating doon sa destination, pagdating doon sa dulo, pag tapos na yung election, mahiya na tayong maglapit kasi below the belt na yung banat natin sa kasama natin. Kahit sabihin na natin trolls yan, dami account yan, pero nakikilala mo yan eh. Sa system kasi, pwede mo na sa ma-identify. Ngayon, sabi ko, nagkausap ko na yung mga kasama ko na winarningan ko sila. Sabi ko, nagdahan-dahan kayo kasi affected yung family ko. So, kailangan meron akong gagawing aksyon.
Hindi ho pwedeng habang ano na lang, habang buhay na lang ako magpapabugbog, di ba? Imagine mo, since first day one, on my time in the BTA, binubugbog na kami. Bakit kami nandito? Hindi naman kami legitimate na MILF. Bakit kami ang na-appoint? Hindi kami nominee ng MILF. Ano magawa namin? Na-appoint kami ng presidente. Ang sagot ko sa kanila, pwede naman na kaming aalis. Ako, I'm willing to step anytime. Pag merong bagong appointment, that will replace me as a appointed MP. Yun ang sinasabi ko. So, until now, walang pumalit sa akin. So, alangan naman, hindi ako upo, hindi ko gampanan yung tungkulin na binigay sa akin. So, very clear ang position ko. Sabi ko, kung kaya niyong tanggalin ako, tapos ibalik kung sino mang nakaupo dyan, okay lang, walang problema sa akin. So, hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Kung palitan nila ako, walang problema. Tatanggapin ko yun. I will step down. Na, ngayon, nandito ako, hindi ko pwedeng hindi gawin. Yung dapat na gawin ko, una, yung mandate ko is to legislate laws at saka resolution. Pangalawa, yung oversight, oversight function. Pangatlo, yung representation. So ito, para klaro lang, sabi ko, na meron akong gagawin.